Proud ko, ma'am, and at the same time honored ko na mataganan ning privilege, ma'am. And I'm really happy na mabalik sa amua ang crown. Pero of course, ma'am, no, tanan magid babae, tanan hiyas na diri karon is really deserving of the crown. Siguro nakita lang gid siguro nila nga ako ang advocacy kay in need of much concern jud siya nga karon. And I'm really grateful nga gitagaan ko ani nga experience, and I'm really happy also nga naa ako dinhi karon. So ano pagbalanse karon ay mong pagka-law student ug sa imong gigunitan nga titulo? It's a big responsibility. Yes, ma'am. Actually, ma'am, wala dyan ko na-expect na madaog ko. Kaya gusto lang dyan ko mag-share sa nga ko ang story o concern na mo sa tribe. But now, ma'am, I know na gipuna gin ako ni kay mo dyan akong priority, ma'am. My tribe first before anything else. And I know, ma'am, law school is always there. As mo po nang ingon sa mga deputy mayor no nga, always man ang law school, always man nga na anak din ha. Pwede rin ako nabalikan og eskwela, wala man ko gadali. Ang akong tribo, ma'am, mo ang kailangan dyan og immediate concern karon, and kabalo ko nga kung dili ko mag-action karon kanus apa og kinsa man maalam ko. Thank you. Kung saan next sa mga hiyas, kung sa mga nakapano na ba yung mga activity, na-mention mo ang ganito mong tribo gid no, so na ba kayo mga specific activities ang gusto mo pahaton para sa imuhang tribo po? Siguro karon, ma'am, ako sa sigurong i-plano gyud first ang ako ang mga steps na buhaton. Pero ang una dyan akong i-focus gyud is our weaving in the tribe. And at the same time, dili lang sa akong nga tribe kay sa uban pod actually nga tribe napod sila weaving na slowly diminishing na pod, ma'am. And not only that, but also their cultural traditions such as their language, ma'am, na slowly diminishing, nagawala na hinay-hinay. And siguro kana ang pagtuunan og pansin, ma'am, Jud, ang pagkawala na kay dapat ibalik jud siya, ma'am. Kay gwapo jud siya kanindot, gwapo siya ka beautiful jud kayo siya, ma'am. And sayang lang kung mawala na siya sa tua. Thank you. Ay, salamat kaayo sa akong mga katribo karon nga nagsuporta. Salamat kay sa pagtuo sa kuha. Salamat kaayo sa inyong pagsalig, and ayo mo kabala ka kay naara jud ko dinhi na magsuporta o magbalik gid sa inyong suporta sa kotanan sa inyong paghigugma. Yun lang po. Thank Sa you. advocacy sa other tribes po, hayas ang imong i-incorporate sa imong karon. Actually, mag-incorporate na ko ang education, ma'am, kay ata, which is importante gid daw sa ilaha kay dali ra gid daw mailad ang mga lumad kung walay pag-edukar or pag-education. So, siguro ka na kung i-incorporate sa kuha education sa youth, engagement sa mga products, mga unta, mas daghan pa og ma-release ng mga products, and mainstream also na mga products na mo kay matreat siya with respect, mga dili lang kay nami mag-produce na midira og kanang kadaghanan, mass production. Naon tay respect pod sa pagsuot, kaya part mo na siya sa mong cultural identity as a tribe po. What will be the legacy nga imong ibilin during your reign as yes ng Kadayawan 2023 for the entire Davao and also for the community po of your tribe that you represent? Hopefully, sir, no, ang ako mabiling nga legacy is legacy of love and respect towards other tribes, no, regardless of our differences. Magpadayon unta gihapon ang unity amidst diversity. And isa pud ana kay unta gyud nga hinay-hinay gyud mabalik ang weaving sa kultura kay bogi na siya ang hinay-hinay na pud nagawala gyud, ma'am, especially sa amo ang tribe, which is really a problem and a challenge sa amo karon. So siguro kana nga legacy ang akong gusto mabilin for the next generations to come po. Ang makita nila ang among kanindot sa among weaving, kanindot sa among kultura po. Thank you. To be honest, hindi ko po in-expect na ako yung magiging hiyas sa Kadayawan Panagyo sa 2023. But thank you for all the supporters that who came here tonight to witness this momentous platform of Hiyas sa Kadayawan. So ganito itong legacy nga imong idala representing your tribe, Maranao po, for this year's reign po. The legacy that I will be leaving is peace through understanding, because I advocate for safety and security of Davao City. Because I am a licensed criminologist. That's why I advocate for safety and security of Davao City.